Yes. Palakpakan! Palakpakan! Turtle na agad! Joke lang. Ay, hindi. Ito na. So, nakita ko kanina, puro dalawang Purify for Onyx, tas wala ulit for RRQ Hoshi. Oo. Ay, oo nga, no? Parang nakita ko na to today. Super series ba yun? Parang yun na naman. So, pag na, ano ba? Actually, may hirapan dito yung Tigreal. Kasi Oo. dalawang Purify, tas meron pang Revitalize, tas meron pang Faramis. Oo nga. Ay, oo. Tas wala talaga silang burst. So, ang ganda nung nilatag na draft dito nila, Coach Why Not? Kasi single target pa. Or actually, ideally pala, gusto mo yung kay Sutsujin, single target early game. So, parang sasalin lang dito ng Netherrealm yung shadow kill just in case. Oo, tsaka parang very reliable, no? Tong sina Kirk, sina Brusco, magsanib puwersa din na humarap, mag-scout, and parang as early as now, nakikita natin hindi sila nag-hold back sa pagkuha ng info. Kasi kung glue gatot nga naman, no? Yung pang front mo dito, parang yung mga pwedeng panggalingan ni Idok, apart sa fact na ang hirap humuli, pwede mo talagang harangan, bantayan. Oo, pero makakasalubong dito si King Kong nangalahati yung buhay. Hinarangan ni Rins para makuha talaga ni King Kong yung crab doon sa may baba. So, ganyan ka-crucial guys yung mga XP laners. Saluhin nyo naman minsan pag mayroong magpo-poke Tama. sa jungle. Kailangan natin ng comms. Oo. Kailangan natin same page tayo. Pero agree no, medyo feel ko may hirapan din talaga si Idok dito. Not to mention pag nahila siya ni Super Prince. Pwedeng i-go ka agad ng Onyx Philippines, pero ang balak na lang i-go dito mukhang si Brusco. Pinapasukan pa dito si Sutsujin. Habang si King Kong naman nasa-zone out. Oh, grabe. Sinicure na talaga ng Onyx Philippines. Makakatakas pa ba si Dairen? Oh, Dairen, one more hit. At si Super Prince pa nga ang makakaunang dugo para sa Onyx Philippines. Plus the turtle na na-secure ni King Kong. Pumasok pa with AOG. Dediretsoin pa nga nila dito pagpasok. Sutsujin biglang nawala. Habang dediretsoin na sa may purple buff. Spear of Destruction, itutuloy ba? Okay, Idok ay mag-flicker out pero nadikitan dito ni Kirk. Inabutan pa ng sabunot. Naku, nasa gitna na tayo ng Tier 1 and Tier 2. Si Dairen hahabol din. Pero mukhang may sustain pa si Brusco kaso tumumba pa din. Okay, pumasok siya sa dalawa. Pero ang problema, si Kirk nandun para saniban siya. Brusco, kapalit ni Dairen. Medyo mas worth it sa Onyx Philippines dahil XP laner na wala sa RRQ. Nakaabang na naman dito sila sa top lane. So, 3 players yan ng RQ na kanilang pinipigilan. Didikitan na shadow ni Sutsujin dito. Free hit si Toy. So, si Kendra nag-clear lang din ng minion wave. Kirk is still there sa side ng RQ Hoshi para magbigay ng vision. Best, blue side kayo, blue side. Wala pa si Kirk At saka galing siya sa baba, hindi na siya nakabalik doon magmula nung nag-clash sa may gitna ng Tier 1 and Tier 2 sa mid. So, ganun katagal naka-respo etong si Kirk. And crucial yung mga nagawa niya during that moment. Even yung last minute na kill sa bunot na nagawa nga niya. Pero ops, dito sa top lane, bantay sarado na rin si Keldra kay Kuya Brusco. Not to mention, dahil kay Kirk, walang flicker si Idok ngayon kasi ginamit niya yung kanina sa middle lane. Nung tumama din yung Spear of Destruction ni Keller. So, ang daming resources na nawawala for RRQ Hoshi dahil sa aggression at pag-zone out na ginagawa ni Kirk. Kasi magle-level 8 na rin si King Kong dito. So, 4-1 score natin, 1.6k gold lead is kinda huge for a 4-minute game. Yeah, tsaka parang yung idea ng RRQ Hoshi na hindi gusto namin protektado si Sutsujin, parang hindi masyadong nangyayari. Ay! Todo gulo at babad sa kabilang mapa ang Onyx Philippines. Piniremind pa nga natin sila na blue side sila Ayan, sakto. Sabi nila blue side, dito kami sa purple ba? Kala nyo na. Wait lang, si Sutsujin nadikitan na naman. Astral Echo gagamitin. Brusco gagamitin ng Implosion. Nakakuha pa rin ni Sutsujin pero mamamatay lang din sa kamay ni Kelra. Pangalawang beses na ni Kella ginamit yung Spear of Destruction sa exact position na yan pero 2 separate games. Noong una sa SRG, ngayon naman laban sa RRQ at si King Kong. Nilabas na ang kanyang Sigma signature post dahil nakuha niya ulit ang turtle. Grabe no, yung pag-take advantage ng Onyx Philippines dun sa parang hindi niya pa naman kaya pa mag-dish out ng sapat na damage as RRQ. Tapos yung bilis din rumespo ni Kelra during team fights. So, mas nakaka-maxim. Nag-charge. Paano yun, Jandel? Paano yun? Nag-charge. Ayun, huli sa camera. Abangan nyo na lang ang upload ni Ingan kapag na-edit na niya. Oo nga pala. May camera na nakatutok, boss. Grabe naman talaga yung zone na ginagawa nila. Kung meron lang heat map,
ang init na dyan. Idok! Ay! Nako po, na Kirk. At Nasa hindi Iban. tumama. Parang hindi na tumatama ang mga bala at mga Star Shatter. Uy, teka lang, nag-Netherrealm pa! Grabe yun! Nauna yung Netherrealm ni Super Friends, tapos pineclare ni Kirk. Para sigurado makazone out pa yung RRQ Hoshi. Hindi tumama yung Spirit of Destruction. So ngayon, ang daming space para kay Keller at makakatulak pa nga siya sa top lane. Parang sinalo lang nung glulit sa... Oo, naglilit sa kanya. Oo, huli na naman. Huli na naman sa camera, guys. Nagpa-bounce lang siya. Bounce. Bounce. Alam ko yun. Anyway, 6-1. Yung score natin ngayon, lumiliit na ang kalamangan or lumiliit ang mapa ng RRQ Hoshi. 3K naman ang kalamangan dito ng Onyx Philippines. So, ang naging struggle dito ng RRQ Hoshi is lahat nga na may instances na kukuha ng buff si Sutsujin. Kung Yep. kaya nilang i-grab na silipin, ginagrab nila. Parang ito lang yata yung moment na successfully makakakuha ng walang ibang iniisip si Sutsujin. Oo. Never pa nga yata rin nag-purify etong si Keller or Super Flames. Wala pang naging opening ang RRQ Hoshi na mag-engage or set up towards yung mga crucial members na to. Kasi parang masyado sila napafocus na altabayanan si Sutsujin, na ipag-farm muna si Sutsujin. Aside sa fact na 2 levels behind siya kay King Kong ngayon, ay parang hindi masyadong nakukuha ng RRQ yung tamang tempo. Oo, tsaka ngayon, no? Even si Idok, halos wala pa siya masyadong setup dahil sa paggugulo ni Kirk tsaka ni Bruce. Kung ang sarap siguro magkakari ngayon pag RRQ Hoshi ka, pero tinatry nila lumaban ngayon, nilapag na nga yung Kumot. AOG na siya na! Tinamaan na nga nila, ginamit na ng electrifying beats, killing spin na para kay King Kong. At ito na, parang naaamoy na yata natin na medyo nahihirapan na talaga yung RRQ Hoshi. And even si Dyren, gusto sana niyan dumepensa dito sa may middle lane, pero naka-ready yung Onyx Philippines para sirain yan. Even Super Friends, nagpopoke din sa gitna ng first tier tsaka second tier turret. Yung mga gilid gaming ni Super Prince is back. Yung talagang nanggagaling siya sa mga kakaibang anggulo. Ganoon na nila ka pinanghaharian etong mapang ito. So, ito ay ang ating last turtle of the game. Makakakontest ba ang RRQ Hoshi? Mukhang nagtatangka naman. Naku po. Ang kuna to, tignan nyo. Ang dami niyong binigay kay Kirk para lang pabukasin yung buhay niya. Tapos the moment na malapit siya mamatay, isang split-split lang, kayo pa yung lalayo. RRQ Hoshi pa yung lalayo. Oh, ayan. Ito na naman sila. Ayun na naman yung purple buff. Di ba? Parang kung ikaw si Sutsujin ngayon, wala na ma-farman. Nakuha niya, pero nag-retry siya. Oh, kahit kanina dun sa may bottom lane, naka-ready din si Kelra. So 5K gold lead para sa 8 minutes na nalaro natin. So RQ Hoshi ngayon, mahirap kasi for me parang hindi advisable na antay mo pang tumaba yung Selena kasi maganda sana. Umpisa pa lang ay talagang Yung Novaria. ay yung Navaria, gamit na siya. So for Toy naman dito siya na yung sinasama doon sa mga team fight para naging 4-1 na sila. Yung 1 is si Sutsujin para lang talaga makahabol pagdating doon sa gold. Oo, tsaka malapit na si King Kong sa timers niya. Malapit na siya na naman dun sa 15, level 15, pero Sa 8 minutes. Ay, na 14 na, level 14 na. Oh. Nakakaipon na rin ha, ng damage ang RRQ Hoshi kahit Si pa pa. Sutsujin, no? Kaka-level 11 pa lang, 3 level gap ka agad. Oh, Grabe hirap. na iwan, no? Oh, item check. Naku, 3K! 3K yun lamang ni King Kong kay Sutsujin, pero teka lang, uy, may laban yata. Okay, napashadow out na nga dito si Sutsujin. King Kong, ginamit na nila ng kanyang ulti para mapalayo ang RRQ Hoshi. Merong flicker, tsaka implosion play si Idok. Pero nasa punto tayo na kahit makasetup siguro si Idok, kukulangin sila ng damage eh. Kompleto pa lahat, halos. Battle spells, Oo. ultimates. Nag-ano pa si King Kong, wishing lantern. Aray! Oh my goodness! Okay. Aray. Oy, Kelra! Ay! Up! Hinahabol na din si Idok, nag-flicker out. Ginamit na revitalize ni Brusco. So mga players din ng RQ Hoshi talagang nararamdaman nila yung sakit na binibigay ng Onyx Philippines. Torres sa taas, pwede na kuhanin anytime. Sa may gitna din, habang si Kelra naka-ready lang. Naka-ready lang na sumira ng Torre doon sa may bottom lane at pumwesto doon sa Lord. Hindi pa sumunod si Kelra sa lagay na yun. Oh, tumama eh. Pero no? tumakbo na lahat ng members ng RRQ Hoshi. Naku, talagang eye set dito sa lahat ng outer turrets. Uy, nakasabunot si Kirk! Okay, nakasabot si King Kong naman doon sa likod ng electrifying base. Papalayo na yun si Toy tsaka si Sutsujin. Tinatry habulin ng Onyx Philippines. Ang ganda naman ng pagkasaan ng Netherrealm ni Super Friends. Kaya naman halos walang nabawasan sa Onyx Philippines. Okay, isang magandang pag-push para dito sa Onyx Philippines. Ito na yata yung perfect time para simulan nila yung Lord kasi mahirap din mag-contesto kay Sutsujin. Kasi naka level 11 pa lang yung ano Oo. niya. Level 11 pa lang yung Hayabusa niya. Oo.
Angat na angat. Kaya yata mag-solo lord ni ano. Oh, tsaka kung Ni ikaw King Kong. si Sutsujin dito, sinong hahanapin mong mag-isa? Di ba? Oo. Parang lahat na sila at this point, didikit sa Faramis or si Faramis mismo, si Super Friends, yung didikit dun sa mga hindi pwedeng mahuli na heroes dito ni Sutsujin. So, kung magsisplit man siya dito, napakalaki nung kailangan niyang lakbayin. Napakabilis ng pwedeng maging paghabol sa kanya ng Onyx Philippines. So, medyo trapped talaga ngayon ang RRQ Hoshi. Hirap to. Secluded na sila sa kanilang base, tapos babalik din tayo sa point nyo na nag-purify na ba si Kellar tsaka si Super Friends? Hindi ba ata? Parang once si Super Prince. Parang once pa lang. Nung tinry siyang i-implosion. Pero ang mahirap kasi dito, kung titignan mo yung lineup ng RQ Hoshi, wala talaga silang pang-clear na minion wave. Diba? Kasi kahit yung Rhapsody dito, parang paharap lang eh. Yung skills din dito nung Novaria, hindi din ganun kabilis mag-clear na minion wave. Pero kinagandaan dyan, meron naman Lord para sa side ng Onyx Philippines. Naka-ready yata sila. May added item na naman. Ginamit yung Nether Realm! Laban nilagpasan na nga yung Tori doon sa gitna dahil yung Onyx Philippines gusto ng gumera, gusto ng patubayan ng mga members ng RRQ Hoshi. Ang mega kill coming in from King Kong. Pero hinihintay pa rin nila yung Lord. Try to pumensa ng Kingdom. Pero parang Onyx Philippines matutuloy